And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. Good news na naman ito mga kababayan. No? Pilipinas kaya nang makipagsabayan sa mga high-end na armas ng China. No, napakagandang balita nito mga kapatid. Dahil ngayong buwan na ito mga kababayan, no? Nitong buwan ng Marso 2024, ngayon po darating sa Pilipinas ang ating mga bagong missile galing sa India, no? And take note guys, ha? Ito po mga missile na to ay hindi po ito yung mga typical na missile na meron tayo dito sa Pilipinas. Ito po ay isang uri ng missile mga kapatid na pwede na po nating tawagin na super weapon, no? Dahil ito po ay supersonic missile. And sa video na to mga kababayan, no, malalaman natin kung gaano ba kalakas itong missile na to. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video ngayon at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Magandang tanghali sa iyo, ADG John. Magandang tanghali, Ninya, at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy sa mga balita at talakayan, hingi muna kami ng update mula sa inyo dyan sa National Security Council, ADG. Yes, well, unang-una po, may magandang balita tayo sa ating mga kababayan ay madideliver na po yung ating unang supersonic cruise missile. No? Okay. Yung BrahMos na binili natin sa India, noong nakaraan po kasing January 2022, ay pumirma tayo ng isang 375 million deal or equivalent of 18.9 billion pesos for this supersonic cruise missile. And nag-anunsyo na po ang pamahalaan ng India na i-deliver na yung ground system of this supersonic missile in 10 days, meaning in the next few weeks, no? Darating na po ito. And then yung missile mismo sa Marso. So, ang ibig pong sabihin nito, papasok na tayo sa supersonic age. Kasi sa Ito mga kababayan, sa mga nagsasabi dyan na weak leader daw si President Marcos, no? Matatawag niyo po bang weak leader ang ating presidente ngayon, no? Na kung saan mas binibigyan na niya ng pansin itong ating sandatahang lakas, no, na kung saan pwede na nating ilaban, no. Totoo kasi mga kapatid, pwede na kasi natin itong ilaban yung mga ganitong mga bagong acquire natin ngayon ng mga kagamitan, no. Pwede na po natin itong ilaban sa mga bansa na gusto tayong sakupin, no. What I mean is kung sakali lang na may mga bansang loko-loko diyan na magtangkang sakupin ang Pilipinas, makakalaban na po ang Pilipinas, no, dahil meron na po tayong mga sapat na kagamitan ngayon, no, na na-acquire sa panahon ni President Marcos, no. Napakagandang balita po niyan mga kababayan, at ito nga, no, itong supersonic missile na to ay napakatindi po nito mga kapatid, no. Pakinggan niyo po kung gaano po ito kalakas. mga hindi po nakakaalam, ito pong BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8. Ano ibig sabihin nun? Mach 2.8? Ang Wow. ibig pong sabihin, almost twice the speed of sound. Grabe, no? Narinig niyo yan mga kababayan? Twice the speed of sound, no? So, para bang nagsasalita ka pa lang, no, yung missile nandun na. No, ganun po siya kabilis mga kapatid. No? Kaya nga tinatawag ito na super weapon no? Dahil super talaga, no? Super talaga sa lakas itong missile na ito. No, which is Habang 3,000. nagsasalita tayo, nandun na siya. Yun na yun. Oh. Tama yun, no? Habang nagsasalita ka pa lang, kumbaga, ito example lang to halimbawa, sinasabi pa lang ni Xi Jinping na girahin natin ang Pilipinas, nandoon na po yung missile natin mga kapatid. Ganon kabilis itong missile na to mga kababayan. No. Ayon sa description ni General Jonathan Malaya, twice the speed of sound. No. So, hindi basta-basta yung ganitong mga kagamitan mga kababayan na meron ang Pilipinas ngayon, no. At take note guys, nitong March 2024, ngayon po ito darating. Kasi itong video na to mga kapatid na ating pinapanood ngayon, galing sa PTV5, no, ay 1 month ago pa po ito. So nitong March mga kababayan, darating na to. Ewan ko lang, hindi lang ako sure mga kapatid kung dumating na ba ito sa Pilipinas ngayon. Basta March, no, March 2024, darating na po itong supersonic missile na ito sa Pilipinas. 3,400 kilometers per hour. Oh, No? wow. Grabing bilis yan.
3,000 kilometers per hour, mga kapatid. No. Mas mabilis pa po ito sa bullet train. 3,000 kilometro mahigit ang kaya niya, ay yung bilis niya, no, sa loob ng isang oras. Anong klaseng bilis yan, mga kababayan? No? Dito pa lang makikita mo talaga na hindi na po basta-basta yung mga kagamitan na meron tayo ngayon sa Pilipinas, mga kapatid. At ang gagamit po nito ay ang Marine Coastal Defense Regiment natin. So magkakaroon na po tayo ng 3 batteries ng cruise missiles na ito. And this is part of Horizon 2 of the AFP modernization program. Okay. Yun. Okay, Yes. wow. So that's wonderful to know. It looks very, supersonic talaga. Yes, no. This is a quantum leap in terms of our capabilities ng ating armed forces. And this is the first export of India of this Okay. particular missile. Alam niyo, mga kapatid, no? Ewan ko lang kung alam niyo rin tong sasabihin ko. Ayon kasi sa isang meron kasi ako napanood na isang video, mga babae, no, kung saan pinagtatawanan tayo, no, ng ibang bansa, no, dahil nga ang Pilipinas daw, mga kapatid, ay ang isa sa pinaka-weak ang military force, no. Kumbaga, sabi nila sa buong Asia daw, mga kababayan, Pilipinas daw yung may pinaka-weak na military forces. No, pero sa ngayon, mga kababayan, no, hindi na po nila tayo pwedeng tawagin na weak, no, may weak na military forces, dahil dito sa kagamitan na ito, masasabi ko, mga kapatid, nakakasabay na rin po kahit papano ang ating bansa sa mga superpower na mga bansa. So alam mo, kami po sa security sector, in particular our Armed Forces of the Philippines, we're very excited kasi this means na we have 3 batteries na pwede nating ilagay in strategic locations of the country kung sakasakaling may gustong lumusob sa atin. Wag naman po sana. Sakasakali lang, ang tawag po dyan ay credible defense posture. Okay. Kaya ikaw, Ping, naku, wag kang paloko-loko dyan. Naku, wag mo talaga kaming mamaliiting mga Pilipino, Ping. Naku, may supersonic missile na kami dito. Baka gusto mong ubusin namin to sa'yo. This sends a signal to the world that we have enough assets to protect our country and ensure the territorial integrity of the Philippines. Well, Tama I naman. hope we never get to use it, ADG John. Yes, of Yes. course, of course. I mean, it's great to know that we are strengthening our defense. Oo. And because nga of the modernization na matagal na nating inaasam-asam, meron pa bang mga ganyang dadating pa na mga makabagong teknolohiya pagdating sa defense natin? Definitely, Ninya, no? Meron pa tayong mga susunod na mga acquisition. We'll make the necessary announcements Yes. very soon. Pero yung ating Horizon 3 kasi, na katapos na kasi yung Horizon 2, yung Horizon 3 natin ay rini-adjust natin ng Department of National Defense para nga makatutok tayo sa territorial defense. So, mga kababayan, yun atin pong shore-based anti-ship missile system, ang BrahMos, ay within this first quarter of 2024, I will be fully delivered by the Indian government. All Grabe, right. no? Okay. Nakaka-proud, mga kababayan, no? Kahit papano, meron na rin po tayong magagamit, no? Kung sakali mang magpaloko-loko itong si Xi Jinping. No? Kasi sa totoo lang, mga kapatid, China lang naman po talaga ang pinakabanta sa Pilipinas ngayon. No. Yun lang po talaga. Wala namang ibang bansa na nang aapi sa atin ngayon, mga kababayan, maliban lang po dito sa taga-China. Kaya kung pro-China ka, pasensya ka na dahil gagawin ko talagang example dito si Xi Jinping. Ikaw, Ping, mag-ingat-ingat ka sa amin. Nako, baka gusto mong ubusin namin sa itong supersonic missile namin. No, di talaga mahagilap kahit abo mo si Jinping, hindi na talaga mahagilap pag tinamaan ka ng supersonic na to. I'm sure malaking, siguro, i-cover na yan ng media. Yes. For sure. Yes. At marami pa tayong balita tungkol dyan sa mga darating na buwan. Ngayon, Alam niyo, mga kapatid, no, kung pabaya lang siguro ang ating Pangulo, wala tayong mga ganitong kagamitan ngayon, mga kababayan. No, gaya ng sabi nila, no, tinawag nila na weak leader si Pangulong Marcos, no, especially si PRRD, 'di ba? Before the election, tinawag naman talaga niyang weak leader si Pangulong BBM. No, pero hindi ko alam kung ad hominem lang niya 'yon, no, or talagang totoo 'yon.
No? Pero ganun pa man mga kababayan, no? Kung sakali man totoo yun, kabaliktaran din naman kasi yung nakikita natin. No? Kasi tulad nito mga kapatid, no, hindi to maiisip ng isang weak leader, no. Walang weak leader mga kapatid na may interest na palakasin yung kanyang sandatahang lakas, no, para depensahan yung soberanya ng ating bansa. Ganun lang kasimple intindihin niyo mga kababayan eh. No. Kaya itong mga loyalista, no, ng mga politiko na galit dito kay President Marcos. So, mag-isip-isip din kayo, no. Kasi mahirap kasi na basta isang panig lang yung pinapakinggan nyo. Balansehin nyo rin ang mga bagay, mga kapatid. Ako, uulitin ko hindi po ako loyalista ni Marcos, no? At lalong hindi ako loyalista ni Duterte. Siyempre, gobyerno natin ngayon mga kabayan, Marcos. O sino susuportahan ko? Si Marcos, no? Dahil siya po yung may hawak ng Siya po yung may hawak ngayon mga kapatid, no? Ng kinabukasan ng ating bansa. Later on yan, kung halimbawa naman, no? Sa 2028, tatakbo si Leni Robredo at siya po yung manalo. Siyempre, susuportahan ko rin si VP Leni. Si former Vice President Leni Robredo, kung sakali mang siya yung manalo mga kapatid, or kahit sino dyan, no? Kung sakali si VP Sara tatakbo sa 2028, siyempre yung suporta ko, nandun din kay VP Sara. No? Ganun lang yun mga kababayan. No? Huwag po tayong basta-basta mag-take sides, no? Huwag po tayong loyalista kasi pag once loyalista ka mga kababayan, no, malaki kasi ang tsansa na mabubulag ka sa katotohanan, no? Maraming nagsasabi na may isip naman daw sila so paano sila mabubulag sa mga maling ginagawa ng kanilang mga sinusuportahang politiko. Simple lang 'yan mga kapatid, no? Pag ikaw po kasi ay isang loyalista mga kababayan, no, every time na itong sinusuportahan mong politiko ay binabatikos ng mga oposisyon, no, ikaw po ang pinakauna sa linya na magdedepensa nitong politiko na to, no. So paano mo ngayon masasabi na hindi ka bulag sa katotohanan? Paano mo malalaman na totoo na pala yung binabato sa iniidolo mong politiko? Yun po ang pinagkaiba mga kapatid. Ito sinishare ko lang naman sa inyo. No? Ito pa isang wisdom lamang. No? Sinishare ko lang sa inyo na mas maganda po nasa gitna tayo. No? Tulad ngayon, suportado ko si Vice President Sara Duterte. Maganda din yung performance niya, no? Bilang DepEd Secretary. No? And si BBM, maganda din yung performance niya ngayon bilang presidente. Natural lang na magkaroon tayo ng mga internal issues dito. No, dahil tayo binigyan tayo ng ating gobyerno ng kalayaan para alam mo 'yon, i-criticize kung ano yung hindi maganda sa paningin natin. No, pero wag naman sana yung sobra na to the point na pe-personalin niyo na yung tao, gagawa niyo ng kwento, no? Gagawa niyo ng kwento na gumagamit ng illegal na pulburon para lang masira yung imahe ng presidente natin. No, same goes din dito sa mga loyalista ni Pangulong Marcos, no? Pangit din yung gagawa niyo ng kwento na itong Vice President natin merong lalaki, 'di ba? Ako mga kababayan, wala akong pakialam talaga sa mga ganyang issue na binabato sa ating sa ating mga namamahala dito na presidente at vice presidente, no. Ako nasa gitna lang ako lagi, no. Ayaw ko ng fake news mga kapatid. Ang ginagawa ko lang, sinusuportahan ko lang talaga kung anong ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Well, kung meron naman akong hindi nagustuhan na para sa akin katiwalian talaga na ginagawa, syempre babatikusin natin 'yan. No? Pero hindi sa pamamaraan na idadaan natin sa paninira na yung tipo mga fake news na kahit walang mga basihang mga aligasyon, natin, no? Ipupush natin tulad niyan. Gumagamit ng pulburon, yung vice presidente natin may lalaki daw, no? Hindi pangit yung ganun mga kababayan, no? Meron pong tamang proseso kung paano i-criticize ang isang government leaders, no? Anyway, tuloy muna natin 'to. Naman may lumabas na report na may di umano'y temporary special arrangement daw na isinagawa para payagan di umano ang Pilipinas na magdala ng supplies sa BRI. Ito mga kapatid, napanood na natin to nung nakaraang video nating ni-react. So siguro hanggang dito lang yung itong balita na to mga kababayan. Ganun pa man mga kapatid, nakakatuwa po talaga, no, na kahit papaano po
no, unti-unti na pong bumabangon ang ating bansa. No, unti-unti na pong lumalakas ang ating bansa. Although may mga iba diyan, no, na nagsasabi na ganun pa rin daw, no, nag-aangkat pa rin daw tayo ng mga kagamitan. Well, wala pa tayong kakayanan eh. So, porke ba't wala pa tayong kakayanan eh, wag na tayong mag-angkat, no? Paano yung depensa ng ating bansa, di ba? Hindi po masama, mga kababayan, na bibili tayo ng mga ganitong klaseng ng mga ganitong klaseng mga kagamitang pang-depensa at pandigma, no? Kung meron naman talaga tayong pinaghahandaan, no? Hindi po masama 'yun. Natural, no? Unahin talaga natin yung security ng ating bansa. Dapat i-secure natin yung soberanya natin, mga kapatid. And ngayon hindi naman boxing ang digmaan kasi, mga kapatid, no? Hindi boxing. Kayo ba? Papayag kayo na masakop tayo ng walang laban, no? Kahit ito, maging totoo na lang tayo, hindi pa naman ganun kalakas talaga ang Pilipinas, no? Pero kahit papaano, mga kapatid, pag may nagtangkang sumakop sa atin, meron pa tayong magagamit, no? Hindi tayo basa-basa susuko na lang, no? Dahil meron na tayong kagamitan eh. May kakayanan na tayong bumili, no? Sa ngayon, siguro ang kakayanan natin mamili, no? Pero malay nyo in the future, mga kababayan, no? Tayo na po yung magmamanufacture mga ganito kalakas na mga missile, no? At baka hindi lang missile, 'di ba? Masyado kasi kayong atat, no? Kalma lang, chill, no? At least may pambili tayo, mga kababayan. 'Di ba? Ibig sabihin ng mga kapatid, no? Pag nakakayanan na, kung naa-afford natin itong mga ganito ka-high-end na mga kagamitan, ibig sabihin, kahit papano maganda ang ekonomiya ng ating bansa. No? Kahit sabihin na may utang tayo, and take note guys, walang bansang magpapautang sa Pilipinas kung walang kakayanan ang Pilipinas magbayad. No? Legit po 'yan. Nakakautang ang ating bansa, mga kababayan, no, dahil may kakayanan po tayong magbayad. Kung tutuusin nga, mga kapatid, yung GDP ng Pilipinas ay di hamak na mas malaki kumpara sa GDP ng China. No, i-research nyo yan, mga kapatid. No? So, dyan pa lang makikita natin, mga kababayan, na ang Pilipinas talagang may kakayanan. No? Kulang lang tayo siguro sa mga eksperto na tulad yan, may kakayanan gumawa nitong mga ganitong klaseng missile. No? Alam naman din natin, mga kapatid, no, na mas pipiliin pa ng ating mga kababayan na ibenta yung kanilang kaalaman sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas. Dahil paano nga rin ba naman, no? Pag dito ka lang sa Pilipinas, sobrang baba lang ipapasahod sa iyo. Samantalang sa ibang bansa, 'di ba? Yung kaalaman mo tutumbasan nila doon ng daan-daang libong pera, no? Dito sa Pilipinas babaratin tayo. Later on siguro, mga kababayan, no, magbabago din ang sistema. No, dapat suportahan natin kahit ganito man yung sistema ng ating bansa, mga kapatid. Suportahan natin ang ating gobyerno, no? Dahil ang gobyerno natin umaasa lang din yan sa atin. Ngayon, kung sasalungat kayo sa gobyerno, kayo lang din yung nagpapabagsak, no, sa bansa natin. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Huwag kalimutan mag-like and subscribe to my YouTube channel. Adios.